Hola mga lods! Against the light. For today's video ay magpapagupit ako. So simula nung dumating ako dito mga lods sa Spain ay di na ako nakapagpagupit kasi yung nagugupit sa akin yung stylist ko ay wala na doon. Ngayon susubok tayo ng bagong stylist. Meron akong nakilala dito. Actually, dinadandaan ako yun pagpapunta ako doon sa dati kong pinapagupitan. I-check natin mga lods kung magaling ba yung stylist dito. Kapag magaling, dito na ako lagi magpapagupit. And then since marami nang nagnenegosyo dito na mga Pilipino at marami pang gusto pang matuto paano magnegosyo, itatanungin natin sila kung paano sila nag-start at bumuo ng negosyo ng salon. Kapag nakita nyo ito mula doon sa Lodge Baritapos, ilang kembot lang. Ito makita yung Vodafone, kakanan lang tayo. Kaya San Herman. Kaya San Herman. Nandito na lang, konting kembot na lang yan. Nandito na tayo. Renew the hairstylist. O yan. Numero, katabi ng 55. So dito na yan natin. So ayan mga lods, kasama natin yung owner ng New Hairstylist. New hairstylist ang Okay. Mas kilala siya dito na ang pangalan ay Badong. Kasi bukod dito sa kanyang salon, kilala na rin talaga na nagpapatour. Diba? oh. Yes, nagpapatour din siya sa mga kababayan natin. Nagpo-post ka din, di ba dati? Oo. Hindi ko na alam, active ka pa ba ngayon? Sa pag, ano? Active ako, may biyahe ako ngayon Saan ka may biyahe? sa Portugal at Barcelona. Tama-tama kasi magkakaroon ng Semana Santa. mahal na araw. So, ayan. Pwede siyang bisitahin yung kanyang Facebook para sa mga Pilipino natin. Gusto din sumama sa tour sa kanya. Kahit kami, nagpapatour din kami, pero ngayon hindi kami masyadong Busy na active. kayo. Busy kasi kami sa mga event. So, kung gusto niyo rin sumama sa kanya, hanapin niyo yung Facebook niya. Ano ba Facebook mo? Badong Duero, Badong Miranda. Yung kung saan tayo nag-uusap? Yan. Lalagyan na lang Sa natin Badong dito. Duero Lagyan na lang natin dito para makita niyo yung mga post niya regarding sa mga patour niya, kung magkano, at kung ano pa yung mga detalye. Pero bago ka napunta dito sa Espanya, bigyan mo naman kami ng konting istorya ng buhay mo. Paano ka nagsimula, paano ka napunta dito? Sa Pilipinas, ano ginagawa mo? Galing ako ng Singapore. Singapore? Singapore ako galing. Tapos may nag-hire sa amin na agency. Pupunta ng yung kasalista dati, yung kasalista. Okay. Sila yung nag-ano sa amin sa Singapore, kaya napunta kami dito. Marami kami. Abot kami ng mga 10,000. Anong taon yan? Yung nag-hire sila ng dito, ng katulong doon sa Singapore. Okay. At punta namin dito, legal kami. Mhm. May na kami, may kontrato na kami doon sa natanggap namin sa Singapore. May kada senyora, halimbawa ako may na kami hawak na kontrato. Okay. Simula dito. Anong taon na punta ka dito sa Spain? 2009. 2009? 2009 ang pagdating ko dito. So parang magiging At 20 years na sa 2029. Mm. Ngayon sa 17 years, no? Oh. Ganun na katagal. And then, paano ka nagsimula nung pagdating mo dito sa Spain? Ano yung naging trabaho mo una? Simula ako, bahay. Sa bahay? Bahay. Tapos, yung trabaho ko ng bahay, pag Sabado, Linggo, nag-extra ako, luto-luto. Yun lang. Ayun yung mga extra Yung mo. mga nagluluto ako. Yun lang ko, mga extra. And then, kailan nagsimula? Paano nagsimula na nakapag-isip ka na magtayo ng ganitong negosyo? Do alam naman natin na nagpapatour ka sa mga kapwa natin Pilipino. Saka yung patot pala, minsan nagluluto ako, papa-order. Tapos yun, ako na yung tour. Sama-sama lang muna ako. Tapos yun, ako na sarili ko. Natutunan mo. Una sumasama ka lang sa mga nagpapatour ng umpisa. Tapos, parang katulad din na sa amin. Dati sumasama lang kami sa tour. Then, nag-try din kaming gumawa ng isang group na... Grupo. Then, ganun din ang ginawa try ko mo. kung mag-click ba. Oo, kung kakayanin mo. Kung kakayanin ko. Then, ngayon, dumating na tong salon mo. Paano mo naman naisip na magkaroon ng salon? Itong salon, isang kaibigan ko lang yung nagano sa akin talaga na mag-ako ng salon. Talagang ayaw ko sana to. Itong na to. Into industriya na to. Itong negosyo to kasi hindi ko linya to eh. Dahil nga sa ako ng kaibigan ko na may kasosyo daw ako ganito. So sabi ko,
pag-isipan ko muna. Kasi Okay. sabi ko, hindi ako marunong maggupit. Wala akong kaalam-alam talaga sa salon. So, sabi naman niya, huwag kang mag-alala kasi marunong naman yung kaibigan ko. Mhm. So, yun, ano kami, nagsusyo kami, pero madali lang, nagkahiwalay din kami. So ngayon, ikaw na lang may-ari nito? Oh, ito. Pag-aari mo na talaga Oo, itong sa mismong akin negosyo na na to. Sa'yo na talaga. Oo, sa akin na talaga ito. So, maraming nagtatanong kasi marami din gustong magnegosyo. Hindi lang naman sa pagsasalon. Paano ba magsimula ng negosyo dito sa Spain? Siyempre, iba na yung Spain eh. Hindi lang katulad sa Pilipinas. Dito marami. So, paano ba? Ano yung may sasuggest mo na paraan para makapag-start ng negosyo? Paano magsimula? Marami bang mga papeles, permit, yung location, yung mga tipong ganun? Marami talaga. Yung kailangan, di ba, pag magnegosyo ka, kailangan mo na Unang-una, yung pondo. Pera muna. Pera? Oo. Pera. Kung wala kang pera, di ba? Paano ka magbubukas ng negosyo? Kaya, so, tapos yung pwesto, Pwesto, kailangan yes. anuhin mo na Maganda. maganda ba tong pwesto na to? Aha. Di ba? Yung talagang daanan ng mga tao, Mga no? tao, oo. Tsaka, paano yung dadaanan ng tao, kung nasa, sa sulok. Nasa sulok, nasa... Kailangan Tikli. tingnan talaga muna ninyo. Ano bang market na, target market mo na mga kliyente, mga Pilipino ba? Mga Pilipino. Hindi kami, minsan bihira lang kami mag-ano ng mga ibang lahi. Ibang lahi? Kasi minsan yung mga strict talaga sila eh. Okay. Maarte. At least mga Pilipino. Meron naman sa mga Pilipino ganyan. Pagka maganda yung gawa, talagang babalikan ka. Mhm. Pag hindi, sila, may yung paggawa mo, talagang hindi na sila babalik. Pero mahirap ba yung magtayo ng ganitong klaseng negosyo, yung pagsasalon? Mahirap. Mahirap. In a way, bakit siya mahirap? Kasi, siyempre, kailangan mo na, minsan may gusto niya, minsan wala. So, hindi tulad sa ibang negosyo na araw-araw. Tuloy-tuloy yung mga kliyente. Dito talaga, season lang. Pag summer, Mhm. saka yung... Seasonal lang din ng maraming Oo. kliyente. Oh, Okay. summer, saka yung December. Saka December yung kasi mga Christmas party, pagandahan sila, ganyan. Saka Semana Santa, may mga chika din yan, papaganda. Mhm. Yung, Pero kapag araw ng day off ng mga kababayan natin, pag Sabado Linggo, may mga pumupunta. marami pumupunta dito. Parang katulad din sa restaurant, syempre kapag target market mo, mga Pilipino, ang marami talagang araw na tao ay Sabado Linggo, pag day off nila, no? Yun So, talaga, mga Pilipino. Yes. So ngayon, pwede mo silang i-invite na pumunta rito? Saan ba matatagpuan tong The New Hairstylist. The New Hairstylist? Saan siya matatagpuan? Invite mo sila. Inimbitahan ko kayo na magpagawa ng mga buhok ninyo dito sa The New Hairstylist Salon Mhm. sa Calle San German 55. Malapit lang po kami sa Cosmo. O iskina lang ng Vodafone. Yes, yung pinakita ko kanina, Vodafone. Tapos yung Cosmo, yun yung Pilipino na store, mga Filipino Yan lang, products. madali lang makikita to ang pwesto namin. Ano ba yung kumbaga sa pagkain, ano yung specialty ninyo, kumbaga? Ano yung lagi na dinadayo dito? Pagpapakulay ba, pagpapakulot, pagpapariband? Ang dito pag lahat atay gusto nila kulay, Okay. tapos treatment, protein, Mhm. Brazilian, Botox Brazilian, color with Botox Brazilian, Okay. balayage, Okay. highlights, ribbon. Meron din kami bagong ngayon, hair cellophane. Hair cellophane. Hair cellophane color. Ayan. Halimbawa, merong nanonood sa atin, gusto nila pumunta rito, kailangan ba magpapasita sila, papa-appointment, or pwede sila mag-walk-in anytime? Pwede magsita, pwede din walk-in pag hindi busy. Pag hindi Meron busy. din kami manicure, pedicure. Lahat. Puts pa meron din dito. Meron doon sa... Ayan, muy bien. Meron din. So, thank you so much. At ako naman ay magpapagupit sa kanila. Dati doon ako nagpapagupit Oo, sa kabila.
Oo, kaso nga lang wala na yung stylist ko doon. Kaya Puntay siya dito. Ayan. sumusubok ako ngayon ng ibang stylist. Kasi simula na nga dumating ako dito sa Madrid, hindi na ako nakapagupit kaya ang haba-haba ako na. So, thank you so much! Maraming salamat, Madam Shuma. Kilala ko na. Tara, pagupit na tayo. Sige. So, ayan na mga lods, ang gupit sa akin. Nagustuhan ko siya actually. And ang nagupit sa akin si Nicole. Hanapin nyo lang si Nicole. Aha. And honestly, nagustuhan ko yung gupit sa akin. Aha. Hindi to sponsor mga lods at nagbabayad ako. Pero ayaw nila tanggapin. Nagbigay na lang ako ng tip. So, kung gusto nyo rin magpagupit, punta na kayo sa New Stylist. Hanapin nyo si Nicole, yung yung nag-stylist ko. At meron pa isa doon, si Claudia. Okay? So, abangan nyo pa yung mga iba ko pang may interview para magkaroon din kayo ng idea regarding sa pagkakaroon ng business dito sa Spain. Bueno, maraming salamat sa panonood mga lods. And, hasta luego! Ciao!